14 million, dapat 5 million. O dapat, dapat hindi 14%, dapat 5%. Well, kaya nga po yan Kasi- po ay within the operating expense din naman po under our charter, no? So, ayan naman po ay no cost sa amin. Kung natatandaan nyo, wala po kaming ginastos. No cost nga sa inyo, pero some cost for the government and the people na tumataya. Kasi nga po, 14, ito sir sinasabi nga dito na dapat hindi kayo tumatanggap ng 14% for the test run except, nandun na tayo, meron dito, except for recovery of actual reasonable cost. So wala naman sinasabi rito na for recovery of actual reasonable cost, walang sinasabing 14% So kayo lang po nagbigay ng numbers. Okay? Kayo ang nagbigay ng numbers tayo. Sabi mo para magkaroon ng cap. Now, sabi ko nga, paano kung umabot yung 14% ay more than 10 million, umabot ng 1 billion? Pagkalaki-laking cap. Mr. Chairman, after Isa pa po, may dagdag ko. What is prohibited is the commission system din. Prohibited po. Pinuprohibit yung commission system. You entered into this commission system by putting a cap of 14% nang galing po mismo sa inyo. That's still a commission, 14%. Your Honor, that is a cap on the recovery. And after a year, we will purchase that if it works. If it works, we will purchase. If it doesn't work, we're not going to purchase it. Then it will not work. I'll make sure. Kasi, how sure are you, Mr. Robles? Kasi nagpasa ako ng batas na hinaharang ko itong online loto. Para bang nakakasiguro na kayo na hindi makakapasa itong batas na ito? How sure are you? Your Honor, it is not within my... You entered into a contract, 1-year contract. What happens if in 6 months or less, naipasa ko ito at naging batas na ipinagbabawal yung iloto? Then, Your Honor, the law will prevail. Exactly. You will be followed by all of us here, Your Honor. And you know from the start na meron akong batas tungkol dyan, pinush nyo pa rin yung iloto. Your Honor, until your proposal is a law, we'll have to work. Kaya nga po, we respect that. You have to work, but there is an opinion from OGCC that states na you don't have to work on this kind of project unless you need to ask permission from the office of the president, which you did not. This is where we differ, Your Chair. Sa tingin namin, we're not on the same page. No? So, yan Of po course, we're not on the same page kasi ako'y nasa tama, kayo mukhang hindi. Well, kaya nga po, andito we are cooperating with you. We also want you to see your law into fruition. Kami naman po ay tagapagpatupad lamang po. Ngayon, pag dumating po yung time na yan, rest assured, Your Honor, we will 100% comply with your law. Well, no choice naman talaga kayo, Mr. Robles, FYI, pagbatas na yan. But anyway, from the very beginning, alam niyo naman po, yung stand ng committee na ito, wala kayo dito, hindi ata kayo umaten ng ilang beses ng hearing na ito. Sinabi ko na dito na yung aking mariin na pagtutol, kaya nga nagpasa po ako ng batas. Sana you should have taken the cue na okay, gagawa ng batas pala ang Senado tungkol dito, wag na lang siguro natin muna ituloy yung test run na yan. Yun po yung pinapoint out ko. Meron pong nanalong isang tao sa 600, I think this the other day, 680 something million. Okay? Ang tanong ko po, yan ba sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting Over the station. over the No, this is yung una, yung 640. Kayo naman, relax lang. Kagabi yung iloto. Hindi, sa iloto ba ito yung sa 600 something million? Sa Relax lang, easy. We'll get there, Hindi, sa iloto ba ito o yung sa Lotto Agent Station? Last night po, Mr. Chair, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa iloto po. Sa iloto. Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita nakarating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan.
Kaya ako na-brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa Iloto pala siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, syempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, lumitaw na talagang hindi galing sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, DICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SEC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So mamaya sa executive session, Senator Coco. Maganda po itong bill ninyo, Mr. Chairman, na na-file ninyo. Well, at any rate, Mr. Chairman, ilan na ba itong lotto games na authorized by the PCSO? We have the big ones. We have The jackpot games we are have the 5, Mr. Chair. 5. We have the 642, the 645, the 649, 655, and then the 658. Over the Christmas period, we increased the jackpots of all these 5. Yes or no? Yes, Mr. Okay. Chairman. For the 642 and the 645, 100 million. For the 649, 655, and 658, 500 million. One time. The plan was to do it one time. May I know the legal basis? We are allowed to, we have a prize fund, Your Honor, prize fund reserve, and we are allowed to use this to spur the sales para magawin natin exciting and inviting yung game. For each game, fix na yung kanyang minimum jackpot eh. For every new draw, kung tinamaan yung jackpot, a new draw, balik siya sa minimum jackpot. So, that must have been fixed by mathematics. The probability of hitting 642 is 1 in 9 million. Basta, okay, and then that's why it deserves a certain jackpot. So when you made the jackpot all of a sudden 100 million, but the odds did not change, are you allowed by law to do that? The board is allowed, Your Chair, Mr. Chairman. That's why we have the prize fund reserve. It's precisely for this purpose. How is it stated in the law? We have a prize fund reserve for the purpose of It's just the discretion of the board to add to the jackpot. add into the jackpot. Yeah. And then the decision was it was one time, just to do it one time over that Christmas period of 2023. Actually, ideally, Mr. Chair, it should be over the whole period of the year. Kasi every time may mananalo ka, you give in prize fund reserve. Kasi minsan talaga, this is jackpot driven, Your Honor. People bet because of the jackpot. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos, tinamaan na po lahat. Yes, Your Honor. Okay. In less than a month. Within a month, Your Honor. Yes, within a month. Opo.
Okay, so we're stating facts, Mr. Chairman. Facts lang ito. Yun nga, Senator Coco, nakakapagtaka nga. Marami nagtataka, siyempre, especially yung mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niyan, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ang clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, uy, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So, at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. We're sorry, inamin nyo, edited ito. we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay na yan. tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman niya, identity na itong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure na lahat talaga po tao on yun. record yan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Mm-hmm. Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, even on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, Yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing na sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing na sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective, para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. You agree, sir? Very good. Number 13 po. Payment of commission. A 14% commission shall be paid to the agent based on the generated daily sales. Oh, you entered into a contract stating na magkakaroon ng payment of commission na 14% doon sa testing na sinasabi naman po ng OGCC hindi dapat. During the testing period, there's no such thing as commissions that must be given, that should be given. Sinabi po ng OGCC na no can do para sa commission, wala dapat commission pag-uusapan during the testing period. And yet, dito po sa kontrata, sinabi ninyo na magbabayad kayo ng 14% ng PCSO commission sa Pacific Online. So again, that's a violation of the law. Graphing corruption po, maliwanag pa sikat ng araw. Ito pong kontratan to. Dami pong butas. Sana po, hindi nyo po sinabi dito sa contract, payment of commission. Sana nilagay nyo, payment of recovery. There's a big difference between payment of recovery and payment of commission. Yung payment of recovery, hindi po bawal yun. Trust me, hindi po bawal. Pero yung payment of commission, bawal po yun. That's tantamount to graft and corruption. Ito po sa very clear, oh. Number 13, payment of commission. Na bawal dapat. During test run, there's no such thing as commission being paid. Sir, lawyer ka, di po ba? Alright. There's a big difference between payment of recovery and payment of commission. Yung payment of recovery, wala tayong problema doon. Kasi pinapayagan naman yon. Pero yung payment of commission, hindi po pinapayagan yon.
Pero nilagay nila dito sa contract na dapat in the first place wala sa kontrata to. Yung paglagay nila dun sa kontrata nitong payment commission, may violation agad, sir. Do you agree as a lawyer? Your Honor, subject to the rules and regulations of the Commission on Audit, to audit the commission to be received by the PCSO, I submit that that commission is not allowed based on the Not allowed. Okay. based on the contract review. Yes, thank you. Thank you. So therefore, sana hindi nilagay niyo rito, Mr. Robles, na payment of commission kasi binabawal naman talaga. Ayan, sinabi na ni Attorney Del Valle. Sana nilagay niyo payment of recovery regardless kung yan ay 15 million, 20 million. Wala kang violation doon. Kasi sabi mo, okay, 50 million binayad namin for the recovery. Eh, yun talaga yung amount ng recovery. Magpakita ng resibo para pagdating sa Commission on Audit, babanggain, talagang 50 million ang ginastos nyo. Hindi mo na kailangan ng cap-cap. Pero the fact na nilagay nyo dito, payment to commission, tapos 14%, tumutugma pa kung sa anong nakalagay dito, tinugma nyo, nagbigay ka ng 14% sa sales. So again, violation na naman yan, Mr. Robles. And you did ask for the opinion of OGCC, and OGCC gave you this opinion, and yet, hindi nyo sinunod yung sinabi ng OGCC. Ba't pa kayo humingi ng opinion kung hindi nyo susundin? You know the protocol. Bago kayo mag-enter into a contract with any entity whatsoever, being a government-owned corporation, there must be an opinion coming from OGCC. Hindi na sana itong 13 na ilagay rito. Kasi kung pumunta po kayo sa OGCC, magkakaroon po kami ng contract with Pacific. At kami po ay magbibigay ng komisyon. Sinabi ng OGCC, hindi pwede, bawal yan. O di wala na sanang number 13 dito, payment of commission. Sana nakalagay na rito, payment of, para maliwanag at wala kayong sabit, payment of recovery. Wala tayong problema sa payment of recovery. Mr. Robles, maski na sabi mo pa, 50 million payment of recovery, wala tayong makita problema. As long as, sabi ko kanina, magpakita lang pagdating sa auditing ng Commission of Audit na talagang 50 million, maski na 100 million pa yan kung talagang yun ang tamang amount for the recovery of the expenses incurred as a result pag puput up ng online system ng Pacific para sa Iloto. Mr. Chairman, we have the Memorandum Circular of 2023-08. Ito po yung post-execution review of contracts. So, nakalagay po ron, pwedeng pagkatapos po ma-execute, tsaka po i-review. This is exactly what happened here, Mr. Chair. Okay, August 19, 2023 po, nag-release ng opinion regarding Iloto ang OGCC. Mr. Del Valle, Attorney Del Valle, you follow me? Are you following me, sir? August 19, 2023, right? You have that on record, sir? Look it up. August 19, 2023. OGCC released their opinion on the Iloto launch. August 30, napirmahan po yung Memorandum of Agreement. So you have 19... wait a minute, sorry. April 19, sorry. April 19, 2023. I'll take it back kanina sinabi ko August. April 19, 2023. Nag-release ng opinion ang OGCC pertaining to Iloto. Attorney Del Valle, look it up please, sir. April 19, 2023. And then August 30, 2023, nagkaroon ng signing. Memorandum of Agreement between PCSO and Pacific Online System. August, April, May, June, July, August, 4 months. Attorney Del Valle, tama ba? April 19, 2023, nagbigay kayo ng opinion. Kayo dyan sa OGCC. Tama? Yes, Your Honor. Opinion number 70. Exactly. And then, meron silang 4 months para i-correct yung kanilang ilalagay dito sa contract na sinabi ng OGCC kung ano yung mga bawal. And yet, hindi sinunod. Pinagpatuloy yung mga bawal.
At after 4 months, nagkaroon ng pirmahan at in-include pa rin kung ano yung mga binabawal ng OGCC. Am I right, Attorney Del Valle, sir? Your Honor, if I may, based on the opinion number 70 of the OGCC, regarding the conduct of the online betting platform, it says that PCSO should first issue guidelines with regard to the launching of this online game proposal. So it does not categorically say, at least this opinion does not categorically say that online betting platforms should not be allowed. Instead, it mandated PCSO to issue the necessary guidelines and rules that will provide for the parameters. I understand. I understand. Precisely. Correct. You're right. We're talking here about the commission, Attorney Del Valle, sa number 13 sa Memorandum of Agreement which says payment of commission. Na sinasabi po ng OGCC bawal ang commission sa during test run. Ang sinasabi kasi ni Mr. Robles, late, nauna pa yung contract. May kaso rito. Trust me. Meron. Graft and Corruption Practices Act. Doon sa violation na yan. Dahil, di ba nag-hearing a few days ago dyan sa patungkol dito sa PCSO. Okay? Dahil nga na-booking ninyo ng taong bayan na itong si Robles ay ini-edit yung mga pictures at talagang wala namang, sabi ko nga paulit-ulit doon sa picture na inamin niya sa Senate hearing ay hindi totoong tao kundi ninakaw doon sa kamiseta clothing company at pinagpugot-pugot yung mga ulo, I mean, dinagdag doon. Ngayon, inedit ng bonggang-bongga. So narinig nyo doon kung paano magsinungaling si Robles. Okay? At dahil sinabi ni Tulfo na siya ay magpa private investigate. Okay? Lahat gagawin niya. Lingid sa kaalaman ng taong bayan, ayon sa nakarating sa atin, nagpa-imbestiga na si Tulfo ahead of time, prior to that hearing. So yung ginawa ni Tulfo doon, etchos-etchos lang niya para cornerin si Robles. Kaya 'di ba sabi ko sa inyo nakarang araw, kailangan nating wag tigilan si Tulfo kasi nakarating sa atin na inaareglo siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Mel Robles. Okay? Inaareglo siya. And even si Coco Pimentel, ayon sa ating puting ahas, kaya dapat sumagot, ay inareglo din ni Lisa at ni Mel Robles. Kaya kung natatandaan ninyo, isa si Pimentel na nagtanong din dito sa 433 winners noong October of 2022. Kung naalala ninyo, di ba? Nagbidabidahan din dyan si Coco Pimentel. So ano ang nangyari? Walang nangyari, walang kasunod na hearing, hindi natin alam kung ano na nangyari hanggang sa dumating na nga itong edited pictures na ito, mga kababayan, at ang mga taong bayan ay talagang nabulabog. Nagalit kayo. At hanggang ngayon, si Kuting, walang pronouncement o ayaw niyang tanggalin o ligwakin itong si Mel Robles. Hindi talaga liligwakin yan. Okay? Hindi niya liligwakin dahil what? Dahil magkasabwat sila at ang kanyang asawa. Okay? Ngayon, mga kababayan, gusto nyo ba ng ebidensya? Gusto nyo ba ng video? Kailangan malaman ng taong bayan na kahapon dyan, di ba nag-birthday si Robles? Pinakita ko sa inyo, si Mel Robles sa Malacanang. Another form of corruption, abuse of power, dahil yung kanyang 60th birthday ay
idinaos dyan sa Malacanang, sa Goldenberg Mansion. Kaya nga yan ang inuna ni Lisa para pagandahin yan para sa kanilang mga pulboronic party. Okay? Mababa na ang 100 million na areglo dyan kung totoo. Well, ang nakarating sa atin, in the past daw, ayon sa ating puting ahas, sa kay Coco Pimentel, ay 400 million. Kaya dapat sagutin niya ito. 'Di ba? Ayon sa ating puting ahas. Kaya naman pala, nung nanonood tayo ng hearing, parang more on grandstanding lang ang mga eksena. Okay? Wala ni isa doon na talagang parang mararamdaman mong mahal nila ang Pilipino, mahal nila ang bayan. Kasi, Nelson de los Reyes, thank you palangga, nag-pop up ka sa Maharlika Network. Alright? So ngayon mga kababayan, tingnan natin yung video ha. Ready natin yung video natin. By the way, batiin natin si Mami Paz. Okay? Friend ni Raimi. Thank you, Mami Paz, for watching every vlog. Okay? So ngayon, balik tayo, mga palangga. Kaya nga ngayon, ang ginagawa ng kampo ni Tambaluslos, mga kaibigan, ay attack ng attack sa sa Duterte, 'di ba? Kay Sara, kay Pangulong Duterte, okay? Pero itong nangyayari sa PCSO, wala silang pakialam. Kasi magkakasabwat sila lahat. Bago pa nagkaroon ng hearing, 'di ba? Sinabi ko sa inyo na yung Pacific Online System, okay? Ay hindi naman talaga dapat siya ang manalo din sa bidding. Yung Pacific Online System, siya yung in charge doon sa mga technical side, okay, ng gaming, ng loto. So, doon sa part na yon, sinabi ko sa inyo na ang nasa likod nun ay mga pamangkin ni Lisa na si Martin na naman, Martin at Mark Ledesma, sa Ledesma side. Actually, inaantay ko lang yung pwede nating ipakita pang mga dokumento na napagpapatunay na itong Pacific Online System na ito ay hindi qualified, okay, para mag-provide ng serbisyo sa PCSO. It just so happened na tinakot ng mga Ledesma na pamangkin ni Lisa Smugs, okay, mga palangga, ang ibang mga bidders din. Ano ang nangyari dito pang palangga? Kaya in-award dito sa Pacific Online System Corporation na ito, mga kababayan, dahil nga sabi ko, magkakasabwat si Lisa, ang kanyang mga kamag-anak, at ang ginawa nila, yung winning bidder talaga na qualified to provide that services sa PCSO, ito po ang wika ng mga pamangkin ni Lisa na si Martin and Mark Ledesma. Okay? Anong gusto nyo? To back out or else we will tell Tita Lisa. See? So, ibig sabihin, demonyo talaga. Well, hindi ibig sabihin. Alam nyo na si Lisa ay punot dulo ng lahat ng kademonyohan sa Pilipinas. At alam ni Senator Amy Marcos na kanyang waka ng inang insecuristang sister-in-law ay demonyo nagpapahirap sa bawat Pilipino. At magkakasabwat si Lisa, si Mel Robles at mga pamangkin niya, lahat mga inayupak na yan para budulin kayong lahat na tumataya sa loto at lahat ng mga Pilipino. Kaya panawagan ko, wag na kayong tumaya sa loto. Dahil sa susunod na ipapakita ko sa inyong video, okay? Sabi ni Magis Tomasis, bakit si Jinggoy lang makukulong sa bribery? Let's talk about Jinggoy later on. Let's focus to the target right now. Target din natin yan, but not right now. Not on this vlog. Okay? Eto na, ready na ba kayo? Okay? Mga kababayan, sa kabila ng kahayupan ni Lisa, ni Marcos Jr., na abusuhin ang propriedad o property ng Malacanang, ng taong bayan, ang pera ng taong bayan, lahat ng resources, logistics and everything ng Malacanang para idaos ang birthday ni Mel Robles ng PCSO na nakita ninyo naman na nagsinungaling at nag-edit ng mga pictures doon sa mga nanalo sa loto
na kaduda-duda at talaga namang malinaw pa sa sikat ng araw. Ito. Ito pong papakita kong video sa inyo ay greetings o pagbati ni Lisa Ahas Marcos sa kanyang partner sa pagkasindikato na si Robles. Ngayon, buksan nyo ang inyong, you ready your brain cells. Okay? Namnamin ninyo itong video na ito. Hindi pa ito lumalabas. Only here. Pero ito ay pinlay. Wala pang nakarating pa sa, I don't know kung pinlay ito sa kanyang birthday. Ito pong video na ito ay para kay Robles. Personal, pero dahil ang puting ahas natin ay pagala-gala, ito na siya. Or should I say million? Andali. Ulitin natin. Okay. Lakasan ko lang. Hi, Mel. Or should I say Millionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Narinig yung putang ina? Para maging milyonaryo. Mamaya patugtog natin, papaplay natin ulit. Narinig ninyo? Ano ang pakiramdam nyo ngayon? Ito, sinulat ko. Ang sabi niya, hi Mel. Okay, what should I say? Milyonaryo, happy birthday. What should I say? Milyonaryo. Nako, sabi niya, senior citizen ka na. Dapat magpapayat ka na. Di ba? To be as sexy as she. Yung asawa niyang pinakita ko sa inyo nakaraan na nag-shopping sa Beverly Hills, sa Las Vegas, na kung saan na bumili ng bahay with 2022 pa lang. Okay? Sabi niya, we love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Kung aabutin pa kayo mga putang ina ninyo. Big hug. Okay? Kasabwat nitong hayop na ito. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me. Para sa kanya. Di ba? Ulit-ulit kong sinabi sa inyo, the moment pa lang na inupo ito, sabi ko, magnanakaw yan. At dodorobohin nila yung loto dahil si Mel Robles ay lumaman sa pagnanakaw dyan lang sa LRTA nung siya ay nandiyan nung mga nakaraang administrasyon. Pero eto, sabi ni Lisa, my family for my, thank you for everything you've done for me, my family for my husband, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Subconsciously, di ba tayong mga tao, sila ang magiging milyonaryo dahil sabi ko nga kung gagawin lang ng Kongreso, ng Senado, ang jutang ginimes na trabaho nila, huli na kaagad. Saan binili ang ticket? Anong oras? Saang store? Paano ba? Kinuha ba ang pera? Diniposito ba? Sino ito mga tarpulanong ito? Ano, Pilipino? Tatanga na lang tayo? Kayo, men in uniform na sumumpa, na binababoy kayo nito ni Lisa, tatanga na lang kayo? Lahat kayo, sino ang pinapayaman ng mga hayop na to? Ang mga smuggler, ang mga sindikato. Tapos ngayon, kumusta ang mga Pilipino, mga OFW, na patuloy na sa ibang bansa, napapatay, nagagasa, kung ano-ano mga nangyayari sa kanila. Pero ang na binababoy kayo nito ni Lisa, tatanga na lang kayo. Nagulan ako ng eleksyon, sabi ni John Kalagi. Nagulan ako ng eleksyon, sabi ni John. Oh my God. Sino pa papanawagan natin? Eh halos lahat sa Senado at Kongreso, mga demonyo. But actually si Robert, sino yun? Si Barbers nagsalita. Okay? Congressman Barbers. Okay? Ito, merong sariwang-sariwa. I-share ko sa inyo ang mga video, ikakalat nyo to. Para ipamudmud nyo, dilawan man yan, pinklawan man yan, iskon man yan, isalaksak nyo yung video ni Lisa. At nang marinig ng mga kaanak-anakan ninyo, kaapu-apuhan ninyo, na itong babaeng ito ay kasabwat,
dyan sa loto, sa panalo sa loto. Not only that, sa iba pa, sa dami kong in-expose sa inyo, mga palangga. Nakakalungkot talaga ang ginagawa ng buwaka ng inang to, mga palangga. Kahit murahin ko siya ng 600 million, 1 billion na mura, makapal ang mukha nito. Kaya you, military people in uniform, you have to what? Get up, speak up, and pick them up, all of them. Papayagan yung taong bayan tumatangis, wala